Sabay kaming pumili ng asawang Beastkin ng kapatid ko. Walang pag-aalinlangan niyang pinili ang Black Dragon na ubod ng lakas. Kaya ang natira na lang sa akin ay ang nag-aagaw buhay na Phoenix. Pero ang hindi alam ng lahat, mababa pala ang tingin ng Black Dragon sa mga tao. Kahit anong gawin ng kapatid ko, hindi niya ito nagawang paamuin. Samantalang ang naging asawa kong Phoenix ay malambing at maalaga. Hindi lang niya ako araw-araw na pinagsisilbihan. Pinagaling pa niya ang mga binti kong ilang taon ng lumpo. Nang malaman ito ng kapatid ko, kumuha siya ng kutsilyo at walang awa akong pinatay. Pagmulat kong muli, nagbalik ako sa araw kung kailan kami pipili ng Beastkin. Sa sandaling iyon, ang mabuti kong kapatid na si Song Zowie. Tuwang-tuwang itinuturo ang batang Phoenix sa kulungan, si Lin Yao. Ama, gusto ko ang babaeng Phoenix na to. Nang makita ko ang sikim na tingin ni Song Zowie, agad kong naintindihan na nabuhay din siyang muli. Pero ang hindi niya alam, sa nakaraang buhay, naging mabait lang sa akin si Lin Yao. Dahil pakitang tao lang ang lahat para sa kanyang reputasyon. At ang pagligtas niya sa akin, ay para lang sipsipin ang lakas ng buhay ko. Ilang beses kong sinubukang ipagsabi ang totoo. Pero sa tuwing malapit na akong magsalita, nalalaman at pinipigilan ako ni Lin Yao. At ang nag-aantay sa akin, ay palagi ang kanyang pang-aalipusta at pagmamaltrato. Sa mga sandaling iyon, inutol ng boses ng ama kong si Song Changxiong ang pag-iisip ko. Zowie, nababaliw ka na ba? Tiningnan niya si Lin Yao nang may pandidiri. Mukha namang sakitin ng isang yan. Yung Black Dragon sa tabi niya ang kailangan nating pandigma. Dali-daling hinawakan ni Song Zowie ang manggas ng kanyang ama. Ama, hindi niyo po naiintindihan. Kayang bumuhay ng patay ang apoy niya. At makakatulong din yun sa cultivation ko. Ama, pagbigyan niyo na po ako. Pinapangako ko, magdadala ako ng isang mahimalang manggagamot sa pamilyang Song. Dahil sa pangungulit nito, wala nang nagawa si Song Changxiong. Kaya iwinagayway na lang niya ang kanyang kamay. Sige na, bahala ka sa buhay mo, ikaw na gastador ka. Agad namang nagutos si Song Zowie na buksan ang kulungan. Pagkatapos, lumingon siya at tiningnan ako ng may paghamak, habang nakaupo ako sa aking wheelchair. Kuya, pasensya ka na, ha? Inunahan na kita sa magandang pagkakataong to. Yung itim na dragon, bagay sa'yo. Pareho kayong mga ayaw ng kunin ng iba. Sinundan ko ng tingin ang daliri niya. Sa isang sulok, may isang espesyal na kulungang gawa sa itim na bakal. Siyam na malalaking pako na pangkadena ng dragon. Ang mahigpit na nagpapako sa kanya sa loob ng kulungan. Ang buong katawan niya ay balot sa maitim na mga kaliskis. Pero karamihan sa mga kaliskis ay nakataas at nakatuklap. Kaya kitang-kita ang mapupulang laman sa ilalim. Sa nakaraang buhay ko, dahil tinanggihan niya ang pagnanasa ni Song Zowie, winasak niya ang puso nito noong gabi ng kanilang kasal. Kaya naging isa siyang paralitikong mas inutil pa kaysa sa akin. Sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang aking tingin. Niangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi para sa buong mundo. Pero alam ko, sa ilalim ng marahas niyang panlabas na anyo, nakatago ang katapatan ng lahi ng mga dragon na hindi magmamaliw hanggang kamatayan. Noong nakaraang buhay, habang minamaltrato ako ni Lin Yao, minsan na siyang nangutya, narinig ko na yung handgal na dragon na yun, para hindi kasaktan ni Song Zowie. Tiniis niya ang 81 parusang kidlat, at sa huli, binalatan siya ng buhay at tinanggalan ng litid bago namatay. Dahan-dahan kong itinulak ang wheelchair ko pasulong. Kung ganun, siya na lang ang pipiliin ko. Ang isang lagok ng tsaang kakainom lang ni Song Changxiong ay bigla niyang naibuga. Tong Zuguang, pati ba naman utak mo nasira na rin sa pagkakabangga? Tingnan mo ngang maigi. Iyan ay isang mabangis na hayop na hinatulan na ng kamatayan ng arena. Ikaw na isang baldado na hindi man lang makalakad ng diretso. Bibilhin mo siya para nguyain niya pati ang mga natitira mong buto. Pagkasabi noon, ang mga bisita at pamilya sa paligid, pati na ang mga elder ay nagsimulang humagalpak ng tawa. Ang panganay na young Master Song, sumusuko na yata sa buhay, ano? Sa tingin ko nga, siguro nararamdaman niyang wala ng kwenta ang mabuhay. Kaya naghahanap siya ng mas kapanapanabik na paraan para mamatay. Si Song Zowie, habang nakaakbay kay Lin Yao, ay tawa ng tawa hanggang sa hindi na niya maituwid ang kanyang likod. Kuya, kung talagang walang may gusto sa'yo, pwede kong utusan si Lin Yao na bigyan ka ng kaunting pinagugasan ng paa niya para inumin mo. Baka sakaling magamot pa niyan yang sira mong ulo. Si Lin Yao ay sumiksik sa mga braso ni Song Zowie, at mahinang itinaas ang kanyang mga mata para sulyapan ako. Sa tingin niyang iyon, may bahagyang kasiyahan sa aking kapahamakan. Mahigpit na mahigpit ang kapit ko sa hawakan ng wheelchair. Itinaas ko ang aking ulo at tinitigan ng diretso ang mga mata ni Song Changxiong. Ama, ayon sa utos ng mga ninuno ng pamilyang Song, sa seremonya ng pagtuntong sa tamang edad ng isang direktang tagapagmana, maaari siyang pumili ng isa mula sa entablado ng pagpapaamo.
Ama, sa harap ng lahat ng ating mga tiyuhin. Babaliwalain niyo ba ang utos ng ating mga ninuno? Malakas na ibinagsak ni Song Changshong ang tasa sa mesa. Ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan mo. Huwag mo akong sisisihin kung kalimutan ko ang pagiging mag-ama natin. Mga bantay, ibigay ninyo sa kanya ang itim na dragon na yan. Tingnan natin, kung ilang araw mabubuhay ang lampang to. Nang marinig iyon, binuksan ng mga tauhan ang kulungang gawa sa matibay na bakal. Ang itim na dragon sa loob ng kulungan ay nakahiga lang at hindi gumagalaw. Itinulak ko ang aking wheelchair at dahan-daang lumapit. Nang 3 metro na lang ang layo ko sa kanya, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig. At isang malakas na hininga ng dragon na may amoy ng dugo ang biglang bumuga. Ang malakas na hangin na may kasamang mabahong amoy ay direktang tumangay sa akin, pati na sa wheelchair ko, at bumagsak kami sa lupa. Napayuko sa kakatawa si Song Zawi, ang panganay na anak ng isang tanyag na pamilya. Hindi man lang makayanan ng isang buga ng isang hayop. Hahaha, nakakatawa talaga. Si Song Changshong naman ay puno ng pandidiring nakatingin sa akin habang nagpupumiglas ako sa lupa. Kahihiyan, bumalik ka na sa lungga mo. Bilis, gamit ang 2 kamay, itinukod ko ang sarili sa maputik na sahig. Hirap kong itinaas ang wheelchair at umupo muli rito. Walang kahit isang lumapit para tulungan ako. Pinagtatawanan lang ako ng mga katulong at tagapagsilbi. Muli akong tumingin sa itim na dragon. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Pinunasan ko ang putik sa aking mukha. Tara na, isang malamig na pag-ismed lang ang isinagot niya sa akin. Nang dalhin ko siya pabalik sa villa ng pamilya Song. Sa panig ni Song Zawi, nakasabit na ang mga pulang parol. Samantalang sa akin, tahimik at walang buhay. Ibinagsak lang ng ilang katulong ang kulungan sa gitna ng hardin. Pinagpaygan ng alikabok sa kanilang mga kamay at dirdiretso nang umalis. Ang malas naman, kailangan nating pagsilbihan ng baldado na yan. Tapos kailangan pa nating buhatin yang napakabigat na halimaw na yan. Tama na yan, baka mamaya ibuga ka pa ng apoy niyan at mamatay ka. Bakit naman ako matatakot? Di mo ba narinig ang sabi ng amo? Hindi nga sigurado kung aabutan pa ng umaga yang si Young Master. Malakas na isinara ang pinto ng hardin. Sa wakas, tumahimik na rin ang paligid. Malambing kong tiningnan ang itim na dragon sa loob ng kulungan. Luoxi, alam kong naiintindihan mo ako. Itinulak ko ang aking wheelchair palapit sa kulungan. Mula sa aking damit, naglabas ako ng isang punyal. Agad na nanigas ang katawan ni Luoxi. Naglabas siya ng isang mababang ungol na puno ng pagbabanta. Hindi ako nagsalita, ipinasok ko lang ang kamay ko sa loob ng kulungan. At pagkatapos ay hiniwa ang sarili kong pulso. Tumulo ang sariwang dugo sa pakong pankondado sa dragon na nakatusok sa kanyang balikat. Lumuluwag ang pakong pankondado sa dragon kapag nadapuan ng dugo. Namutla ang mukha ko, habang nakatingin sa kanyang mga matang puno ng pag-iingat. Konting tiis lang, may 8 pang pakong pankondado sa dragon sa katawan mo. Tutulungan kitang tanggalin ang mga yan. Nang marinig yun, hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Luoxi. Kinaumagahan, puno ng tao ang training ground ng pamilya Song. Pilit akong dinala doon ng kitiwala. Utos daw ng aking ama. Kailangang masaksihan ng buong angkan ang isang himala, sa gitna ng training ground. Hawak ni Song Zawi ang isang matalim na punyal. Nakatayo naman si Lin Yao sa tabi ni Song Zawi. Hawak niya ang isang mangkok na gawa sa jade. Pagkatapos, mayabang na tiningnan ni Song Zawi ang lahat ng tao. Tingnan ninyong lahat ng mabuti. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang banal na kapangyarihan ng babaeng Phoenix. Habang nagsasalita, marahas niyang hiniwa ang sarili niyang kaliwang braso. Agad na bumulwak ang sariwang dugo. Napakalalim ng sugat, kitang-kita na ang buto. Kinakabahang tumayo si Song Changshong. Zawi, ayos ka lang ba? Ngumisi si Song Zawi at lumingon kay Lin Yao. Ama, huwag po kayong mag-alala. Yaor, simulan mo na. Inilahad ni Lin Yao ang kanyang balingkinitang mga daliri, at marahan itong idinaan sa ibabaw ng sugat ni Song Zawi. Isang nagliliyab na pulang apoy ang biglang lumabas mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Sa sandaling dumampi ang apoy sa sugat, nagsimulang maghilom ang sugat ni Song Zawi sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Ang kalamnan sa braso niya na dating napakapayat, ay biglang kumapal ng husto ngayon. Sa sobrang tuwa ni Song Changshong, napapalakpak siya sa kanyang hita. Hinawakan niya ang braso ni Song Zawi at pinagmasdan ito ng paulit-ulit. Ito ba ang maalamat na apoy ng Shiji? Isa itong tunay na himala. Ang mga nakatatanda sa paligid ay nagsilapitan din. Binabati po namin kayo, pinuno. Maligayang bati po, pinuno. Dahil sa babaeng Phoenix na ito, tiyak na magiging isang makapangyarihang pinuno si Young Master Zawi balang araw. At pamumunuan niya ang ating angkan ng Song tungo sa kadakilaan. Lumapit sa akin si Song Zawi nang may malalaking hakbang. Tinitingnan ako mula sa itaas. Kuya, nakita mo ba? Ito ang tinatawag na Beastman. Ito ang tinatawag na kapangyarihan.
Yung walang kwenta mong dragon, naghihintay na lang bang mamatay doon sa kulungan? Lumapit din si Song Changshong nang may paghamak. Simula sa araw na ito, lahat ng yaman ng pagsasanay ng angkan ng Song ay mapupunta kay Zoe. Ang silid kayamanan ng pamilya ay magiging ganap na bukas para sa kanya. At para naman kay Shuguang, dahil pinili niya ang walang kwentang dragon na yun. Mula ngayon, kalahati na lang ang sustento niya kada buwan. Ang pamilyang Song ay hindi nag-aalaga ng mga palamunin. At lalong hindi ng mga basura. Tumuko ako para itago ang mapanuyang ngiti sa aking labi. Nakita ko ang lahat ng napakalinaw. Kahit na gumaling na ang sugat ni Song Zoe. Sa mga ugat sa ilalim ng kanyang balat, may isang guhit ng itim na enerhiya na halos hindi mapansin. Hindi iyon ang tinatawag na sagradong apoy ng tubig, kundi ang Red Lotus Karma Fire na tumutupok sa buhay. Kapag ang itim na enerhiya ay umabot na sa kanyang puso, kahit ang mga Diyos ay hindi na siya may iligtas. Mingala ako at tiningnan siya. Napakatalino ninyo, ama. Yumuko si Song Zoe at bumulong sa aking tainga. Huwag kang mag-alala. Kapag namatay ka, babalatan ko ang dragon mo. At gagawin kong bag para sunugin at ialay sa'yo. Pagkasabi niyon, inakbayan niya si Lin Yao at mayabang na silang umalis. Habang pinapanood ko ang likuran niya, kitang-kita ko ang halos umaapaw na aura ng kamatayan. Napangisi ako sa aking isipan. Mahal kong kapatid, siguraduhin mong mag-e-ensayo kang mabuti. Huwag kang mamamatay agad, ha? Pagkatapos, itinulak ko ang aking wheelchair at umalis sa maingay na training grounds. Pagkalipas ng kalahating buwan, ang buong mansyon ng mga Song ay napuno ng mga parol at palamuti. Ang mga mamahaling sasakyan na dumadating ay halos bumara na sa buong kalye. Sa gitna ng bulwagan, nakasuot si Song Zoe ng pulang tangsuit. Ang buong katawan niya ay malaki at matipuno na parang kalabaw. Sa loob lang ng kalahating buwan, dumobol ang laki ng kanyang katawan. Samantala, si Lin Yao naman ay nakasuot ng makulay at kumikinang na damit na gawa sa balahibo. Mahigpit siyang nakakapit dito. Isang matandang kaibigan ng pamilya ang tumapik sa bakal na braso ni Song Zoe. Paring Song, itong bunso mong anak, kahanga-hanga talaga. Halos hindi na maisara ni Song Changshong ang kanyang bibig sa pagtawa. Habang hinihimas ang kanyang balbas, at ang mukha niya ay namumula sa tuwa. Siyempre naman, itong si Zoe, talagang maipagmamalaki. Siya na ang magiging haligi ng pamilyang Song. Samantala, mag-isa lang akong nakaupo sa aking wheelchair sa isang sulok. Tiningnan ko ang hindi normal na pamumula sa mukha ni Song Zoe. Ibig sabihin, ang laso na apoy sa kanyang katawan ay umabot na sa kanyang mga baga. Hawak ni Song Zoe ang isang baso ng alak, at pagkatapos ay lumapit sa akin si Lin Yao. Bakit ka nag-iisa at nagmumukmak dito? Hindi mo man lang dinalay ang pinakamamahal mong dragon. Para naman makita ng lahat, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga tingin ng lahat ay parang karayom na tumutusok sa aking katawan. Ibinaba ko ang aking baso at kalmadong tiningnan si Song Zoe. Mahilig sa tahimik si Luoshi. Hindi niya gusto ang mga ganitong okasyon. Isang malakas at mapang-asar na tawa ang pinakawalan ni Song Zoe. Sa tingin ko, naiihi na yun sa takot. O baka naman yang walang kwentang dragon na yan ay napatay mo na sa kalaga. At saka siyang umiti ng masama. Ayaw siyang ilabas ng kuya. Pero bilang nakababatang kapatid, napaka-maalalahanin ko. Espesyal ko siyang dinala rito para sa'yo. Pagkasabi niya noon, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng bulwagan. At nakita ang 7 o 8 malalaking lalaki. Kinaladkad nila si Luoshi papasok gamit ang mga cade ng bakal na sinlaki ng braso. May mga bago pang kandado na nakakabit sa kanyang katawan. At may suot pa siyang buzel sa bibig. Tinuro siya ni Song Zoe at malakas na pinagtawanan. Tingnan ninyo, ito ang beastman na pinili ng magaling kong kapatid. Kahit ilang pirasong kadena, hindi makawala. Isang kahihiyan sa ating pamilyang Song. Tiningnan ko ang mga mata ni Luoshi na namumula dahil sa sakit. Biglang kumirat ang puso ko. Bago ako umalis kaninang umaga, nangako pa naman akong dadalhan siya ng lechon manok. Pero ngayon, niyuyurakan ni Song Zoe ang kanyang dignidad. Ginagawang katatawanan para sa lahat. Hindi lang siya ang hinihiya niya, kundi dinudurog din niya ang puso ko. Umabot na sa sukdulan ng galit ni Luoshi. Bigla siyang tumayo ng buong lakas. At inihagis palayo ang 7 o 8 malalaking lalaki. Iwinasiwas niya sa hangin ang kanyang matutulis na kuko ng dragon. Isang kalmo lang, wasak ang katabing lamesa. Nangingitim sa galit ang mukha ni Song Changshong habang tinuturo si Luoshi. Ilabas ang latigong pandakip ng dragon. Latiguhin ninyo siya ng walang awa. Hanggang sa sumuko siya, agad na sumugod ang mga bantay na may dalang mahahabang latigo. At buong lakas na inihampas ito sa likod ni Luoshi. Nabiyak ang mga kaliskis ni Luoshi dahil sa latigo. Agad na umagos ang sariwang dugo. Nanginginig ang buong katawan niya sa sakit. Pero nakatitig pa rin siya ng masama kay Song Changshong. Sa sobrang galit,
Hinampas ni Song Changshong ang mesa. Naglalakas loob ka pang titigan ako. Bugbugin nyo yan hanggang mamatay. Si Luoxi ay binugbog hanggang sa napasubsob sa sahig. Bamuka ang lahat ng kanyang mga sugat. Pinapula ng sariwang dugo ang carpet. Malakas na tumawa sina Song Zawi at Lin Yao. Ganyan nga, itong hayop na to. Kung hindi bubugbugin, hindi malalaman kung sino ang amo. Nang makitang hahampas na naman ang latigo, bigla kong pinaikot ang aking wheelchair at di naganan si Luoxi. Buong lakas na tumama ang latigo sa likod ko. Agad na nanigas ang katawan ni Luoxi. Tiniis ko ang sakit at tiningnan si Song Changshong sa itaas. Asawa ko po siya. Kung kailangan ninyong may saktan, ako na lang po. Nanginginig sa galit si Song Changshong. Walang kwentang nilalang. Ibinagsak mo ang dangal ng pamilya Song. Dahil gusto mo siyang protektahan. E di isama mo ang hayop na yan at lumayas kayo. Umalis kayo sa paningin ko, ngayon din. Tahimik kong tinanggal ang buzzle sa bibig ni Luoxi. Pagkatapos, gamit ang buong lakas ko, hinawakan ko ang mga cade ng bakal. Luoxi, uuwi na tayo. Kahit duguan, kinalagad ko si Luoxi pabalik sa aming tahanan. Pagbalik sa kwarto, akmang gagamutin ko na sana siya. Pero bigla niyang tinabig ang kamay ko gamit ang ulo niyang dragon. Bakit mo ako iniligtas? Nag-anyong tao si Luoxi, duguan at nakasiksik sa isang sulok ng kama. Nakatitig sa akin ang kanyang mga mata na kulay asul at may patayong pupil. Sunod-sunod na pamatak ang malalaking butil ng kanyang luha. Bakit mo ako sinalo? Isa akong dragon. Isang halimaw na pumapatay ng tao. Iyon ang sabi nilang lahat. Dahan-dahan kong itinulak ang aking wheelchair palapit sa kanya. Inabot ko ang kanyang mukha at pinunasan ang mga mantsa ng dugo. Dahil asawa kita, biglang nang inag ang katawan ni Luoxi. Tinitigan niya ang mga binti ko. Pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig. At iniluwa ang isang perlas na kumikinang na ginto. Iyon ang kanyang natatanging Dragon Pearl. Kayang paghilumin ng Dragon Marrow ko ang mga buto. Dahil ayaw mong hayaan akong lumuhad. Hinding-hindi ko rin hahayaang hindi makatayo ang lalaki ko. Ang sumunod na 7 araw. Ang pinakamasakit na dinanas ko sa buong buhay ko. Pero ito rin ang 7 araw na pinakapuno ng pag-asa. Ang paraan ng mga dragon sa paghilom ng buto ay marahas at malupit. Ang sakit na iyon, para kang may taong kumukuha ng maso. At dinudurog ang binti mo ng 100 beses. Tapos ay pilit na idudugtong muli. Para hindi mapansin ni Song Zawi at ni ama ang anumang kakaiba. Ibinenta ko ang lahat ng alahas na iniwan ng yumaong ina ko. Lahat iyon ay ang mga pinakapinapahalagahang gamit ni inay noong nabubuhay pa siya. Iyon na lang ang tanging alaala na iniwan niya sa akin. Ginamit ko ang perang pinagbentahan ng mga alahas para bumili ng mga formation stone na kayang itago ang aming presensya at mga halamang gamot na pampalakas. Una, para palakasin ang katawan ni Luoxi. Araw-araw siyang nagsasalin ng Dragon Marrow sa akin. Lalo siyang namumutla, at lalo ring humihina ang kanyang presensya. Pangalawa, para hindi marinig sa labas ang mga sigaw ko sa sakit. At makaiwas sa hindi inaasahang gulo. Pero kahit na ganoon, may mga ingay pa rin hindi maitago. Sa kalaliman ng gabi, basang-basa ako sa pawis, habang mariing kinakagat ang kahoy sa bibig ko. Ang damit sa katawan ko ay nababasa't natutuyot nababasa. Bigla na lang akong napapatalon sa kama dahil sa sobrang sakit. Pero pinipigilan akong maigi ni Luoxi. Mapatla ang mukha niya, at ang dati niyang mapupulang labi ay nagdurugo na dahil sa pagkagat niya rito. Halatang malapit na rin siyang bumigay. Ang pagsasalin ng Dragon Marrow ay sobrang lakas kumonsumo ng enerhiya niya. Halos buhay na niya ang kapalit para lang mapagaling ako. Zuguang, kaunting-konti na lang, kayanin mo. Tinitigan ko ang mapatla niyang mukha, at ang puso ko'y sabay na nakaramdam ng kirot at init. Kahit na sobrang sakit na parang hindi na ako makahinga. Nagtiimbagang pa rin ako at tumango. Hindi ako pwedeng sumuko, kailangan kong tumayo, kailangan ko siyang protektahan. At sa sandaling iyon, biglang narinig mula sa labas ng pader ang sarkastikong boses ni Song Zawi. Kasabay pa ng malakas na halakhakan ng mga alipores niya. Hating gabi na. Pero ang sigaw, mas malala pa sa katayan ng baboy. Pati ba naman sa isang dragon ay tinatablan ka? Puro kaliskis ang katawan ng dragon na yan. Hindi ka ba nandidiri? Baka kasi itong si senyor ito, hindi pa nakakatikim ng babae sa buong buhay niya. Kaya kahit ano na lang, pinapatulan na. Pumasok ng padabog si Song Zawi sa bakuran. Sa sobrang lakas ng boses niya, parang masisira na ang bubong. May hawak siyang bote ng alak, habang pinaghahampas ang mga halaman sa bakuran. At sabay kalampag sa pinto ng kwarto habang sumisigaw. Song Zuguang, umabas ka dyan. Huwag kang magtago riyan at magpatay-patayan. Oo nga't babaeng dragon yan. Pero wag mo namang baliin ang bewang niya. Sa bagay, yan na lang naman ang kaisa-isang libangan mo. Sa loob ng kwarto, nanginginig sa galit ang buong katawan ni Luoxi. Tumayo siya at akmang susugod palabas. Ang kapal ng mukha niyang insultuhan ka ng ganito.